Isang araw ay pumasok ng dungeon ang adventurer na si Orhan para muling hasain ang pagiging swordsman. Nilabanan niya ng walang kahirap-hirap ang mga halimaw na nakikita niya kaya naisip niya na hindi pa pala siya tuluyang humina sa paggamit ng espada katulad sa ikinababahala niya. Ilang sandali lang ay nagpakita sa kanya ang madaming goblins kaya napagpasyahan niya na gumamit ng support magic. Gamit ang support magic ay mas pinapalakas ng caster ang pisikal na abilidad ng kanyang kasama pati na din ang hawak nilang sandata. Ang ikinaganda pa nito ay hindi lang ito nagagamit sa iba dahil pwede din itong magamit ng caster sa kanyang sarili. Kaya napaka-importante sa isang party ng spell na ito na kayang palakasin ng parehong atake at depensa. Pero may kahinaan din ito dahil mayroon itong time limit. Nakadepende din sa magic resistance ng bawat tao kung gaano ito tatagal at sa sitwasyon niya ay kaya itong tumagal ng 3 minuto. Kaya habang nasa labanan ay napaka-importante ng timing para sa mga enchanters. Matapos niyang maubos ang mga goblins ay muli niyang naalala ang gabi nung tinanggal siya sa heroes party ng kanilang leader na si Oliver. Hindi siya makapaniwala sa naging desisyon ni Oliver dahil maliban sa magkababata sila ay matagal na silang magkasama sa isang party. Pero ayon kay Oliver ay hindi umano siya makasabay sa mga ito at nagiging pabigat na din umano siya ayon naman kina Anneli at Derek. 8 taon na din ang nakakaraan mula nang binuo nila ni Oliver ang kanilang party na mabilis naging S-rank matapos lang ang ilang taon. Sila din ang kauna-unahang nakaabot sa 94th floor ng Southern Great Dungeon kaya kalaunay ay tinawag na din silang Heroes Party. Dagdag pa ni Oliver na simula umano nung mangyari ang joint raid nung nakaraang buwan ay dito lang nila nakita kung gaano kagagaling ang mga enchanters ng ibang S-rank party at naging dahilan para maintindihan na din nila kung gaano kahina ang support magic niya. Sinubukan pa niyang magpaliwanag na dahil ito sa hindi naman talaga siya isang enchanter kundi isang swordsman. Dahil kailangan ng kanilang party ng enchanter at siya ang mas nakakalamang sa aptitude dito ay pumayag siya na maging enchanter dahilan para mapilitan siyang lumikha ng orihinal niyang mahika para mapunan kaagad ang kanyang kakulangan. Ang problema ay may nahanap na palang enchanter sila Oliver kaya naintindihan niya din kaagad na wala na siyang magagawa pa kahit anong pakiusap ang gawin niya. Habang palis na siya ay may pahabol pa na sinabi si Anneli na pang-i-rank lang umano ang kanyang level mapa magic man o swordsman. Sa katunayan ay tinatawag din daw umano siya ng mga tao na Jack of all trades. Kaya napagpasyahan niya na hasain ang kanyang sarili dahil alam niya na kayang-kaya niyang pagsabayin ang pagiging swordsman at enchanter. Plano niya na maging isang adventurer na kayang gawin ng kahit ano nang sa gayon ay dumating ang araw na wala nang tatawag pa sa kanya na Jack of all trades. Napagpasyahan niya na lumabas na ng dungeon kaya nagparehistro muna siya sa teleportation crystal para sa susunod ay makakapag-umpisa siya kaagad sa ika-7 palapag. Bigla niyang napansin ang 4 na adventurer na parang galing sa ilang minuto na pagtakbo dahil hingal na hingal ang mga ito. Nakaharap pala ng mga ito ang maraming orcs at iniwan nila ang bago nilang miyembro. Pinanindigan naman ng kanilang leader ang kanyang desisyon dahil para sa kanya ay mas prioridad niya pa din ang kaligtasan ng mga matatagal niya ng nakasama. Ayaw sana ni Orhan na makialam ngunit alam niya ang sakit ng pakiramdam ng inabandonan ng party. Kaya sumali na siya sa usapan at pinagsabihan ng mga ito na sinasayang lang nila ang kanilang oras sa pagpapalusot imbis na iligtas ang kanilang kasama. Hindi naman matanggap ng isa sa mga ito ang kanyang mga sinabi kaya sumugod ito na madali lang din niyang pinabagsak. Katapos ay kagad niyang tinanong ang iba kung saan nila iniwan ang kanilang kasama. Kasalukuyan pa din itong hinaharap ang mga orcs at isa pala itong batang babae. Pero alam niya na mauubusan din siya kagad ng mana kaya tanging paghingi na lang ng tulong sa kanyang ate ang paulit-ulit niyang sinasabi. Nang mabasag ng mga orcs ang kanyang barrier ay sakto namang dumating dito si Orhan at ginamit ang arrow shock para atakihin ang mga orcs. Katapos ay hindi na din siya nag-aksaya pa ng oras at kaagad niyang nilabanan ng mga orcs. Akala ng babae ay isa lang siyang swordsman ngunit nang ginamit niya ang strength up at technical up ay nagulat ito na nakakagamit din pala siya ng support magic. Dahil dito ay nalilito tuloy ito kung isa nga ba siyang swordsman o enchanter. Matapos niyang mailigpit ang isang orc ay gumamit na din siya ng sharpness up dahilan para mas lalo lang mamangha sa kanya ang babae. Sa sobrang dami ng mga orcs ay hindi na siya nagtaka pa bakit mapapatakbo ang mga low rank party. Pero para sa kanya ay kayang-kaya niyang iligpit lahat ang mga ito ng mag-isa. Dahil sa kanyang ipinapakitang bilis ay natulala na lang ang babae hanggang sa maubos niya ang mga orcs. Sabay na sila ng babae na lumabas ng dungeon at nang palis na sana siya ay pinigilan siya nito. Nagpasalamat ito ng maayos sa kanya at nagpakilala sa pangalang Sofia Claudel. Dahil dito ay may naalala siya bigla kaya napatingin siya sa balabal nito na may crest na nakilala din niya kaagad. Matapos niyang magpakilala ay niyaya siya na ilibre sa isang hapunan bilang pasasalamat umano sa pagligtas niya dito. Dahil nagpupumilit ito ay wala na siyang nagawa kundi pumayag na lang.
Pagkadating nila sa restaurant ay mas nakumpirma niya pa na miyembro nga si Sofia ng Night Sky Silver Rabbits. Isa ito sa pinakamalaking guild sa kaharian ng Nohitant at isa din sa pinakasikat na clan sa kaharian. Pagkapasok nila ay sakto namang andito din pala ang ate ni Sofia na nakilala kaagad ni Orhan. Ito pala ay si Selma kaya dito na nalaman ni Sofia na magkakilala pala silang dalawa. Si Selma lang naman ang leader ng pinakamalakas na S-rank party sa Silver Rabbits at ang pinakamalakas na enchanter ng kontinente. Dahil sa kanya ay sumikat ang mga enchanters at utak sa ideya sa iba't ibang role sa isang party. Simula nun ay nag-iba na ang estratehiya ng bawat party tuwing pumapasok ng dungeon at isa din ang heroes party na naimpluwensyahan nito. Ito ang rason bakit napilitan si Orhan na maging enchanter mula sa pagiging swordsman. Kasali din sila Selma sa joint raid at alam niya na dahil sa ipinakitang galing ni Selma dito ay napagpasyahan kaagad nila Oliver na palitan siya sa party. Ang problema niya pa ngayon ay parang galit ito sa kanya at ito pala ay dahil akala nito ay pinopormahan niya ang kapatid nito. Buti na lang ay kaagad na nilinaw ni Sofia na kaya magkasama silang dalawa ay dahil sa pagligtas niya sa buhay nito. Dahil dito ay nalaman tuloy ni Selma na pumasok si Sofia ng dungeon. Hindi na nagawa ni Sofia na maghintay kahit nangako sa kanya si Selma na papasok sila ng dungeon sa makalawa kaya humingi na lang siya ng tawad. Dahil naintindihan na ni Selma ang sitwasyon ay nagpasalamat na din siya kay Orhan sa pagligtas nito kay Sofia. Habang nag-uusap-usap na sila ay muling napag-usapan nila Orhan at Selma ang joint raid na isinagawa nila. Kaya pakiramdam tuloy ni Sofia ay parang sobrang tagal na nilang magkakilala. Nagtaka naman si Selma na hindi pala kilala ni Sofia si Orhan kaya nagulat na lang ito nang sabihin niya na miyembro ng Heroes Party si Orhan. Kagad itong humingi ng tawad kay Orhan kaya nilinaw ni Orhan na hindi naman na siya miyembro ng Heroes Party. Dahil dito ay nagulat din si Selma na madali lang pinakawala ng Heroes Party ang kagaya kay Orhan. Tinanong niya si Orhan kung libre ba ito ngayon kaya naisip din kagad ni Orhan ang posibilidad na kunin siya para maging miyembro ng Silver Rabbits. Bago pa ito makapagsalita ay kaagad niyang nilinaw na kung maaari ay ayaw pa niya sana ngayon na sumali sa anumang clan or party. Ngunit nagkakamali pala siya sa kanyang iniisip dahil trabaho pala ang iaalok sa kanya ni Selma. Nais nito na isama siya bukas sa teaching expedition ng kanilang clan. Para silang magtuturo sa mga bagong recruits at papangunahan ito ng mga A-rank o matataas pa na ranggo. 3 araw ang ilalaan nila para matapos ang 50 palapag ng Southern Great Dungeon. Para magawa ito ay kakailanganin nilang dumaan sa pinakamaikling ruta. Isa pa ito din ang gusto ng kanilang sponsors kaya napagtanto din kaagad ni Orhan na posibleng ang rason ay para makasama pa din sa panggagalugad ang mga bagong recruits na wala pang sapat na kakayahan para talunin ang mga floor boss. Trabaho ng mga veterano na talunin ang mga floor boss tuwing ika-10 palapag at ang gagawin naman ng mga bagong recruits ay magrehistro sa teleportation crystal. Kaya kailangan nila ang mga kagaya ni Orhan sa misyon nilang ito. Napatanong naman si Orhan kung okay lang ba na may outsider kagaya niya ang sasama kaya nilinaw sa kanya ni Selma kung gaano kalaki ang respeto nito sa kanya. Hindi siya makapaniwala dito dahil para sa Heroes Party ay mahina siyang enchanter dahilan para tanggalin siya ng mga ito. Sa isip-isip niya ay babalik na naman siya sa pagiging enchanter at siguradong pagsisisihan niya ito. Kaya tinanggihan niya ang alok ni Selma at nangatwiran na may iba na siyang plano. Kagad namang sinubukan ni Sofia na makiusap sa kanya dahil sasama din umano ito sa misyon. Nilinaw niya muna kay Selma na isa na siyang swordsman at kung sasama man siya ay gusto niya bilang isang swordsman at hindi enchanter. Sa inaasahan ay nagulat dito si Selma pero pumayag na lang ito dahil sa isip-isip niya ay babalik din naman sa pagiging enchanter si Orhan kung may hindi inaasahang pangyayari. Katapos nilang kumain ay binisita ni Orhan ang shop ng kaibigan niyang si Evans. Muli siyang pinasalamatan nito dahil sa tulong niya na maipakilala ang shop. Kaya humingi siya ng tawad dahil hindi na siya miyembro pa ng Heroes Party at hindi niya na matutulungan ang shop sapagkat wala naman ang maniniwala pa sa sasabihin niya. Gayunpaman ay nagpapasalamat pa din ito sa kanya dahil hindi naman umano siya nagbago kahit hero pa man siya o hindi na. Alam umano nito kung gaano siya nagsikap at siguradong maraming pasasalamat pa ang kanyang matatanggap. Ibig sabihin lang nito ay maraming tao pa din ang nangangailangan ng kanyang tulong. Basta gawin niya lang ang mga gusto niyang gawin at mabuhay sa kung sino talaga siya. Kinabukasan ng umaga ay si Selma pa mismo ang naghintay sa kanya sa tapat ng Silver Rabbits headquarters. Kaya pagkadating niya ay kitang-kita sa mukha nito ang tuwa. Napansin naman nito na parang masaya siya kaysa kahapon kaya naisip nito na gumaan na siguro ang kanyang loob na wala na siya sa Heroes Party.